Napakatulin po, no? Ang tulin. Subukan mo yung natin na tatanggalin yung pinaka-release niya. Sa sobrang bilis mo. Sa palagay mo hindi ko tayo mamamatay. Ako nakasakay ako, sa palagay ko mamamatay ako. Sa palagay ko, lahat na nakasakay ko mamamatay. Sa sobrang tulin at biglang tatanggalin yung release, mamamatay ka talaga. Alam niyo po, meron po isang kwento. Marami po dito, karamihan siguro alam na. Sa ibang bansa po na habang po nakasakay yung mga tao, nasa tren sila. Tapos po meron po silang meron magama na nagbabantay po sila kapag tumayo yung tren, yung pong release, binababang ganun. Binababa niya. Yung tatay. Kapag natanaw niyo yung tren na parating na, binababa yung release para yung tren makakataan siya. Alam niyo po, meron pong nangyari sa magkama. Yung anak niya bata pa. Meron pong nangyari. Habang parating yung tren, yung anak niya nasa tabi niya. Bigla pong nawala yung bata. Bigla pong nawala yung bata. Tinitignan niyo, nasa yung bata, hinahanap niya yung bata. Yung kanyang anak, hindi niyo nakita. Habang malapit na yung tren, tapos biglang nakita yung kanyang anak, sumuot po sa butas, yung bata. Yung butas na yun, kapag binabago yung release, mamamatay yung bata. Alam niyo po, habang malapit na yung tren, inisip niya, kapag binaba niya yung release, mamamatay po yung bata. Alam niyo po yung nakasakay sa tren, alam niyo po kung sino sila? Makasalanan. Lasinggero, mga adik, naninigarilyo, lahat ng sugal nasa kanila, yung nakasakay sa tren. Alam niyo po, yung nangyari po, ang ginawa ng ama, ang dami nakasakay sa tren. Ang kanyang anak kapag binaba niya mamamatay, hindi niya tinignan ang kanyang anak. Ang tinignan niya, yung tatay, binaba ko yung release. Nakadaan yung tren. Ang nangyari po, namatay ang tren. Namatay ang kanyang anak. Dahil binaba niya yung release. Tapos po, yung mga ilang panahon, bumalik po yung mga adik, naninigarilyo, bumalik po sa tatay nila, sa tatay na namatayan, yung anak. Nagpapasalamat sila dahil nagbago sila. Sabi nila, kung hindi mo binaba yung release, maraming patay na kami. Yung naninigarilyo, mga babae na lalaki, nagpasalamat sila bumalik sa ama ng Diyos. Alam niyo po, gusto kong basahin dito sa Matthew chapter 27 verse 46. Nang mag-stress na ng hapon, sumigaw si Jesus, Eli, Eli, lema sa baktan, nilang ibig sabihin, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Sa sobrang sakit na nangyari sa ating Panginoon Jesus. Alam niyo po, ang ating Panginoon Jesus, ang kanyang ama, ang ating ama, hindi niya tinignan ang kanyang anak. Alam niyo kung sino tinignan? Ang ating yung ama? Walang iba kundi tayo. Lahat tayo dito makasalanan. Kung hindi niya binigay ang ating Panginoon Jesus, ang kanyang kaisa-isang anak, marahil impyerno po tayo. Alam niyo po yung mga kasalanan, yung mga adik na ninigarilyo sa tren, nagbalik sila sa kanyang ama, sa ama ng bata, na nagpapasalamat. Ganon din tayo. Kung hindi niya binigay ang kaisa-isang anak, ang ating Panginoon Jesucristo na napako sa krus ng Kalbaryo, impyerno po tayo. Kaya, mga kapatid, pasalamat po tayo. Lagi natin iniisip ang ating Panginoon. Sa sobrang sakit ang sabi niya, Ama, bakit mo ko pinabayaan? Sa sobrang sakit na narasan niya sa krus ng Kalbaryo. Bakit natin iniis? Bakit natin iniis sa sobrang sakit? Dahil sa pagmamahal niya sa bawat isa sa ating mga.
Kaya mga kapatid, kapag ganito, nasa oras tayo ng pananapunan, yung puso natin, yung isip natin, ihandaan natin, magpasalamat po tayo. Kung hindi niya binigay ang kanyang anak, tayo sa isang anak, lahat po tayo dito. Yung biyero. Kaya mga kapatid, sa oras na ito, buksan po natin yung isip natin. Magpasalamat tayo sa ating Panginoon Yesu Cristo na nagbigay ng buhay para sa atin. Tayo po'y manalangin. Sabay po natin ang ginagawa sa atin. Panginoon, muli po, salamat. Maraming salamat sa hanga-hanga pagmamahal ninyo, Panginoon, sa amin. Sobra-sobra na pagmamahal ninyo na ipinakita, ipinadama nyo sa amin, Panginoon. Kaya sa oras na ito, dinadalayan po namin ang puso namin. Ang isip namin nawa, bawat sulok ng puso namin, Panginoon. Ito'y paka-releasing ninyo, Panginoon. Para karapat-dapat kami lumapit sa iyo. Karapat-dapat kami sumamba sa iyo, Panginoon. Nawa, Panginoon, ang aming pagsamba sa oras na ito. Nawa, mabagusang niyo sa iyong harapan, Panginoon. Patawarin niyo po kami, Panginoon, sa aming mga kasalanan na sinasadya man o hindi man sinasadya, Panginoon. Patawarin niyo po kami. Salamat, Panginoon, na mayroong nagmahal sa amin, Panginoon. Sobra-sobrang pagmamahal ninyo, Panginoon, na ibinigay sa amin. Na dapat kami ay mapapahama kami doon sa impyerno, Panginoon, ng bagsak namin. Dahil lahat kami, Panginoon, ay makasalanan. Pero, Panginoon, dahil sa pagmamahal ninyo, ibinigay ninyo kaisa-isa yung anak para sa amin. Ang pangako niyo, Panginoon, kapag kami sumampalataya sa iyo, ay naniwala sa iyo, Panginoon. Ang pangako niyo, meron kami buhay na walang gan. Salamat sa tinapay at ang sarong ito na simulan yung banal na katawan. Katawan na nagtiis ng maraming hirap. Katawan na sinampal, pinalo, inampas na nandayan sa amin. Maging ang sarong na ito na simulan yung banal ng dugo. Dugo na pumatak, na tumanap, naglinis sa aming mga kasalanan. Maraming salamat. Sa ilang po ang pinakamatas na papuri, maging dalawang sipulong ito, patuloy niyo po itong pagpalain. Sa pangalan ng aming Panginoon Jesus, ng aming tagapagligtas.